Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging nagdidingding ang liwanag niya sa atin. Halina, halina, kami ay harapin. Panginoon, Panginoon, Pastol namin. Ang Panginoo'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magdidilim, pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo'y sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Purihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang mga Kristiyano. Hilingin natin ang biyayang ito sa kabila ng kuminsan nakararanas tayo ng mga problema. Maramdaman, mahiwatigan pa rin nawa ng ating kapwa, lalo na ng ating pamilya, ang kadakilaan, pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkatao. Upang tayo maging marapat sa intensyon na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, pinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang ating bayan, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga OFW, ang mga may sakit katulad na Sister Terry, Teresita, Yonsha, Alona, Josephine, Lerma, Remy, Roger, Julie, Shubi,
Sherry, Myla, Kuya Mario. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kaming mga bagong nilikha sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang mga gawa ng iyong pag-ibig ay iyong kalugdan at ang mga bakas ng lumang paglikha ay iyong pawiing lubusan sa pagdating ng iyong anak na siyang namamagitan asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Sophonias ang kahihinatnan ng kanyang bayang suwain at mapagmataas at hindi man lamang humihingi ng tulong sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kahabag-habag ang lungsod na itong suwail at punong-puno ng karumihan at pang-aapi. Wala siyang pakikinig sa Panginoon at hindi tumatanggap ng kanyang payo. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon, ni lumalapit man upang pasaklolo. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao at bibigyan ko sila ng dilang malinis, upang silang lahat ay tumawag sa pangalan ng Panginoon at buong pagkakaisang maglingkod sa Kanya. Mula sa ibayo ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin, magdadala ng kanilang handog. Sa araw na yaon ay hindi kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandaraya man. Uunlad ang aking buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos ay tumatawag, ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginoon ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umaasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig, daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Hallelujah, 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 hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang madingas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpapatotoo na ako'y sinugo niya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Batay sa ating karanasan, alam po natin ang sigla, ang saya, ang buhay na naibibigay ng liwanag. Masaya, may buhay, masigla kapag maliwanag kasi may nagagawa tayo, may nakikita tayo, hindi tayo natatakot, nagiging produktibo. Actually, ito ang isa sa mga nagbibigay ng saya sa Pasko. Isa sa mga nagbibigay ng kulay ang ating mga pailaw, na sa totoo lang ay hango sa unang Pasko. Dito, sa tala na nag-guide sa mga mago upang makita si Kristo. But more than this, ang pinanggalingan ng mga simbolismo ng ilaw na ito ay walang iba, kundi si Kristo. Ang pinaka nakapagbibigay saya, ang pinaka nakapagbibigay sigla, ang pinaka nakapagbibigay sa atin ng buhay. Now, narinig po natin sa ating ebanghelyo ang papuri na ibinigay ng Panginoon kay Juan Bautista. Ang sabi niya, si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliwanag noon at ang mga tao ay bahagyang nasiyahan sa kanyang liwanag. Nasiyahan ang mga tao sa liwanag ni Juan sapagkat ang dalang liwanag ni Juan ay ang liwanag ni Kristo. Si Juan ang siyang nag-represent kay Kristo. Kaya nga ang akala dati ng mga tao, si Juan na ang hinihintay nilang Mesiyas o Kristo. Pero maliwanag kay Juan, at ito naman ang sinabi niya sa mga tao, na hindi siya ang totoong liwanag, kundi si Kristo. Kumbaga, sa buwan, walang sariling liwanag si Juan. Ang kanyang liwanag ay galing kay Kristo o sa araw na kung saan ang liwanag ay tunay na nagmumula. At ganun din ang ating misyon bilang mga Kristiyano, ang maging tagapagdala rin ng liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Nang sa gayon, makapagbigay din tayo ng sigla, buhay, at saya sa iba. Hindi nga ba't yun ang sabi ng ating Panginoon, "Let your light shine before men, so that they may glorify your Father in heaven." Si Kristo ang tunay na liwanag ng sanlibutan. Yes, sinabi niya sa atin na tayo din ay liwanag ng sanlibutan, pero hindi niya kinokontra ang una niyang sinabi. Sapagkat alam naman po natin na sa ganang kakayanan natin, hindi natin kayang paliwanagin ang mundo. Hindi natin kakayanin sapagkat maliit lang ang liwanag natin. At ang liwanag na dala natin ay hindi talaga sa atin, kundi
nire-reflect lamang natin ang liwanag ng Panginoon natin. Ang liwanag na kailanman ay hindi matatalo ng dilim. Ang sabi sa John 1 verse 5, ang liwanag ni Kristo, ang siyang liwanag, nagbigay ng liwanag sa sanlibutan at kailanman hindi ito nagapi ng kadiliman. Kapag nagkakasal nga po ako, isa ito sa mga pinapaliwanag ko, in passing lang, kasi may pamanhiin na yung dalawang kandila sa magkabilang gilid nung ikinakasal ay sumisimbolo daw sa buhay nung ikinakasal. Hindi ko alam kung narinig niyo yan, pero may pamanhiin ganyan. Kaya medyo sensitive yung mga tao na hindi dapat mawala yung sindi ng ilaw, ng kandila. Kasi kapag yung unang mamamatay na kandila, i-associate agad, siya ang unang mamamatay. Kung kanino nakatapat yung nakatabing kandila. Bilang pangontra dyan, ang isa sa mga lagi kong sinasabi, ang kandilang yan ay sumisimbolo kay Kristo. Na ang liwanag kailanman alam natin, ayon sa banal na kasulatan at sang-ayon din sa ating karanasan, kailanman ay hindi nagapi ng kadiliman ng kasalanan. But we have to reflect, as I said, that light of Christ. Kaya nga po nung binyagan tayo, may sinindihan ding kandila. At yung kandilang ito, nung tayo binyagan, hindi ito galing, yung sindi nito hindi galing sa phosphor, hindi galing sa lighter. Ito ay galing sa Paschal candle na sumisimbolo sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon, maliwanag na ipinapakita na tayo'y dapat tagapagdala, tagapag-reflect sa ating buhay ng liwanag ni Kristo at sanlibutan. Kaya nga po, kung ang ating buhay ay parang nawawalan na ng saya, nawawalan na ng sigla, nawawalan na ng direksyon, so nawawalan ng ilaw o liwanag, dapat tanungin din po natin ang sarili natin. Anong nangyayari sa atin? Bakit hindi nagre-reflect ang liwanag ni Kristo sa buhay natin? And perhaps this analogy can help. Lunar eclipse. Kailan po ba nagkakaroon ng eclipse? Kailan parang nawawalan ng liwanag ang buwan? Actually, wala naman talagang liwanag ang buwan. At tulad ng sabi natin, nire-reflect lamang niya ang liwanag ng gagaling sa araw. Pero nawawalan ng liwanag ang buwan kapag ang naging positioning ng araw, ng mundo, at ng buwan ay magkakatabi na nasa gitna yung mundo. Nasa gitna yung mundo. Nandito yung araw, nandito yung mundo, nandito yung buwan. So binablock ng mundo yung araw. Kaya yung buwan ay hindi nasisinagan. Kung kukunin natin ng analogy ito at ilalagay natin ang simbolismo natin dun sa buwan, sapagkat tayo'y tagapagdala ni Kristo ng kanyang sinag sa mundo. Ang ibig sabihin lamang nun kung bakit nawawala yung ilaw natin at hindi tayo nakapagbibigay ng liwanag sa iba, may namamagitan sa atin at kay Kristo, ang mundo, na po pwedeng sumimbolo sa anumang bagay o sitwasyon o maging sa anumang relasyon na nagiging mundo para sa atin. Yung ginagawa nating big deal, yung minamahal natin ng matindi, yung ginagawa nating priority sa buhay natin. Pwedeng ito ay bagay o relasyon na mas minamahal natin kaysa sa Panginoon. Bagay o relasyon o tao na ginagawa nating parang mundo ng buhay natin. Pwedeng ito ay kasalanan na hindi matalikuran. Pwedeng ito ay mga problema na
ating kinakaharap sa buhay. Ito yung nagbablock ng ating kaliwanagan. Ng kaliwanagan na dapat nating naranasan. Kaya nababawasan o nawawala yung sigla natin, yung saya natin, yung inspirasyon na dapat ay meron tayo. Kaya hindi rin tayo nakapagbibigay ng ganito sa iba. Now, using again this analogy, sana maisip po natin na ang mundo ay napakaliit kumpara sa araw. In fact, po pwede tayong mag-fit, ang sabi sa pag-aaral, ng halos 1,000,000 o higit 1,000,000 size ng mundo at ilalagay natin sa araw. Mag-fit yung halos 1,000,000 mundo sa araw. Ganun kalaki yung araw. Kung isipin mo, bakit nang bablock ng mundo yung sinag ng araw kung ito'y napakaliit lamang kumpara sa araw? So dito rin po natin makikita yung problema sa atin. Pinapalaki natin yung bagay o tao sa buhay natin, mas minamahal natin kaysa sa Panginoon natin. Kaya kahit na merong saya kung minsan, at the end of the day, lalong-lalo na kapag nagkaroon ng mga problema, we feel empty. We feel lacking. We feel unfulfilled. Pinapalaki natin yung mga kasalanan natin, in a sense na parang inaalagaan natin, ayaw natin i-confess. Pinapalaki natin yung mga problema natin, in a sense na naniniwala tayong wala nang ibang chance upang ito ay malampasan natin. Tandaan natin na sa anumang tao, relasyon na pinapahalagahan natin, problema na hindi natin malampasan, kasalanan na hindi natin matilikuran, mas malaking di hamak ang Panginoon natin. Mas malaking di hamak ang Panginoon natin. Kaya't kung hindi natin gagawing mundo, hindi natin gagawing big deal, hindi natin mamahalin ng husto, hindi natin naalaga ang husto, ang mga bagay, relasyon, kasalanan, problema sa buhay natin, hindi mabablak ng mga ito ang liwanag ni Kristo na dapat ay nararanasan natin. Besides, magkaroon man ng eclipse, maghintay ka lang ng ilang sandali, mababago na naman yung positioning eh. Kasi mababago na naman yung positioning, magkakaroon na naman ng sinag yung buwan eh. Kasi hindi naman nawawala yung araw eh. So dapat ganun din ang ating isipin. Dumadaan lang tayo sa yugtong ito. Especially when it comes with our problems, when it comes with our sins, dadaan lang ito. Mas malaking di hamak ang ating Panginoong Hesukristo kaysa sa mga ito. Dadaan lang sa atin yung yugtong ito, sisinag uli ang liwanag para sa atin ni Kristo. Kanina bigla akong nakita sa social media, ang sabi daw ni Saint Jose Maria Escriva, the sacrament of reconciliation is a sacrament of joy. We come to confession in order to be joyful, to be happy. Kasi kapag tayo nagpupunta sa kumpisalan, nagkakaroon tayo ng bagong perspektibo sa buhay. Tinutulungan tayo ng ating Panginoon na kumawala sa ating mga kasalanan at binibigyan tayo ng bagong ruta tungo sa pagbabagong buhay at sa buhay na masigla, masaya at totoong buhay sa Kanya. Kaya sana mga kapatid, ito yung isa sa makuha nating mensahe ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng ating mga mabuting balita sa puntong ito. Bibigyan tayo lagi, hindi mawawala ang liwanag na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kung nakakaramdam tayo ng panghihina, nakakaramdam tayo ng kawalan ng sigla, kawalan ng direksyon, kawalan ng kahulugan sa buhay, tingnan natin, ano yung mga ginagawa nating balakid? Ano yung ginagawa nating parang mundo na namamagitan sa atin at kay Kristo upang hindi natin maramdaman, masilayan ang sinag na ito. Kailangan natin tanungin ito sapagkat
tayo ang siyang magre-reflect ng liwanag ni Kristo sa buhay ng iba, lalo na sa ating pamilya. Kaya kailangan natin dapat i-check, tayo ba ay nagre-reflect at tagapaghatid ng liwanag ni Kristo sa kapwa natin? I-check natin lagi upang hindi tayo mabuhay sa dilim. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Diringgin ang Diyos sapagkat anak niya. sama ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos ang sama ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos ang sama ko. Pumikit tayo, Panginoon, ipinagdarasal po namin ang bawat isa, lalo na yung mga nadirimlan ng kalungkutan, ng kasalanan, ng kawalang pag-asa, ng mga problema na kanilang pinagdaraanan. Tulungan mo po silang masilayan muli ang iyong kaliwanagan na nagbibigay ng sigla, ng buhay at ng pag-asa. Tulungan mo po silang maniwala na kailanman hindi nawawala ang iyong liwanag. It's just that hinahayaan po namin na ito'y makublihan ng mga ginagawa naming malaking bagay sa buhay namin. Mga kasalanang hindi tinatalikuran, mga problema na mas pinaniniwalaan kaysa sa iyong grasya, mga bagay at tao na mas sinasamba kaysa iyo. Tulungan mo po kaming makita ang pagkakamaling ito. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, makatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi nawawala ang kanyang liwanag. Nagdidilim lang ang iyong disposisyon dahil sa mga problema, dahil sa mga alalahan. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Laging available ang liwanag ng Panginoon kung lalapit kay Jesus. Lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panalangin ng bayan. Magsitayo muna po tayo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, patnubayan mo kami. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway magkaroon ng tibay at lakas ng loob
na ipakilala at ipangaral ang matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Bilang isang pamayanan, naway maibahagi natin ang pananampalatayang Kristiyano na ating tinanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Tayo nawa, bilang pamilyang Kristiyano, ay maging tapat at totoo sa ating pananampalataya sa pagtuturo sa mga bata at kabataan na mamuhay na malinis at iwasan ng katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga may sakit at nagmimighati, naway makaranas ng pag-ibig at habag ng Diyos sa tulong ng Eukaristiya na ihahatid sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Ang mga yumao, naway maranasan ng walang hanggang galak sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patnubayan mo kami. Amang nasa langit, ibuhos nawa ang iyong biyaya sa amin. Tulungan mo kaming maging liwanag sa aming pamayanan, lalo na sa aming tahanan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimula. Ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Sampit sa labi namin ang ngalan mo po ay digin. Dalang pasasalamat ng puso ko tapat, tinig sa'yo masipat, biyaya sa lahat. Ngayon ay natitipon ang maranapon. Naghihintay, sumasamo ang dadayong tugon. Hanggang sa iyong namana, alay na ihanda. Alay pasasalamat na sa'yo rin at
sambahin. Ngala si Kristo, ang kordero, nagligtas sa amin. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y maraan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain, malaon ng bigat, ay muling magsasaya. Mananalim at mamumulaklak ang ilang, at ito'y awit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y maraan ka sa pagdating mo. Huwag kang matakot, lakasan ang loob, darating ng Panginoong Diyos, at ililigtas ka sa kamay ng mga gaway. Panginoon, aming handog ang tinapay at alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso, upang dito'y maraan ka sa pagdating mo. Ang dilang lupain, malaon ng bigat, ay muling magsasaya. Mananalim at mamumulaklak ang ilan, at ito'y awit sa tuwa.
sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa't mga pusong tapat. Sa muramin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan nawa'y kamtin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugot-lugot sa Diyos na mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating ang pakikisama niya puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa bayan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kapanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay kakilalang yumaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pakingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang Ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pakisama rin po sa dasal ang kalusugan ni Kevin at Sarah Raura. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw at panawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
aming kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong kanyang nililiwanagan at inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa ating pag-isip, may liwanag na nagniningning, nadarama sa ihip ng hangin. Udyat ng kanyang pagdating, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning,
ligtas ang buhay namin sa Kanyang pagdating. Pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasa'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, magagalak sa Kanyang pagdating. Sa ating pag-isip, may liwanag na magdidingling, nadarama sa ihip ng hangin, hudyat ng Kanyang pagdating. Ihanda ang ating sarili, kaligtasan nawa'y makamit, nagagalak kami, nagpupuri, pasasalamat sa Kanyang paghahari, sa Kanyang pagdating. Liwanag niya'y magdidingding, ililigtas ang buhay natin sa Kanyang pagdating. Pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasa'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidingding, ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan, kaligtasa'y naghihintay, at pag-asang walang hanggan, nagagalak sa Kanyang pagdating. Nagagalak sa Kanyang Salamat sa'yo,
buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasamitin. Maging sauling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa buhay kong ito. Salamat at ako'y binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin. Maging sauling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. Sa iyo'y aming sasabitin. Naging sauling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong nisay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay, pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pagkikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap
upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng Lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Ngayon din sa pagsuporta po ninyo sa ating religious store, sa mga pagbili ng produkto natin, at gayon din sa mga nag-aali ng kansya, kasama na rin ang tumatakil sa Sri Nielsen na Crown, at gayon din sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito at ng ating mga recorded reflections. Ang lahat po ng ito ay napagsasama-sama natin kasama ng mga tinutulong po ninyo para makatulong tayo sa iba. Salamat po. Ang akin pong paghingi ng paumanhin sa mga hindi nakapag-communion, pasensya na po, kinulang po. Pasensya na po. Basta nandun po yung intensyon ninyo, hindi nyo po kasalanan na yun. Kasalanan po namin yun. So, pasensya na po. Pasensya na po. Paalala, bago magmisa ng 6:30 p.m., ngayong simbang gabi, buong simbang gabi, 6:30 p.m. Pag 6:30 p.m. ang misa, may pakumpisal po ng 5:30 p.m. Ha? So, yun po. Salamat po. Muli po, pasensya na sa mga hindi nakapag-communion. Ang pagkakamali po, ang kasalanan po ay wala sa inyo, kundi na sa amin. Pasensya na po. Sorry po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today.